Patuloy na hinahanap kung sino ang ina ng sanggol na isinilid sa eco bag at iniwan sa bubong sa Cagayan de Oro City. Natunto ng sanggol na marinig ng mga residente sa lugar ang kanyang iyak. Saksi si June Veneracion. Akalain kong simpleng eco bag lang, pero nang buksan ng mga tanod, tumambad sa kanila ang isang bagong silang na sanggol. Ang eco bag natagpuan sa isang bubong sa barangay Canitoan sa Cagayan de Oro City. Nakarinig ng iyak ng sanggol ang mga nakatira sa paligid. Kaya agad nila itong inireport sa mga otoridad. Naibabaw sa atop, sa balay. Atop siya? Oo. Nga di man makuha doon sa tubang yun, dito sa kilig gamay. Dito na, gisaka sa atong barangay police. Dinala sa ospital ang sanggol para masuri. So far, di-take care naman yun nila, no? And naka-store na po si Kapitan na dito. And nag-provide na sa mga kailangan sa baby. Stable na po ang baby. Iniimbestiga nito ng Barangay Council at tinutukoy ang pagkakakilanlan na nag-iwan sa sanggol. Nag-deploy na tag mga BHW aron nga among sutaon kay naaman mi datos nga naay 14 ka mga nakay nga mama nga naa-address sa among likod kani makita man nato. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ito ang pangatlong beses na may nag-iwan ng bagong silang na sanggol sa kanilang lugar. Among paningawaon sa Barangay Council nga dili na malangan among mahatag ang kumpleto nga dita ani. Nangako naman ng Barangay Council ng Kalituan na aalagaan nila ang natagpo ang sanggol. Isang traffic operation naman ang isinagawa ng PNP Women and Children Protection Center o WCPC sa Batangas City. Agad nilang kinuha ang 3 buwang sanggol na ibinibenta umano online ng kanyang sariling ina sa halagang 75,000 pesos. Arestado ang ina ng sanggol. Kauuwi lang nito sa Pilipinas kasama ang sanggol na ipinanganak sa Vietnam. Nung tinanong namin bakit binibenta, according to her, para makabalik siya sa Vietnam at magtrabaho doon. Huli rin sa Quezon City ang isa namang buntis na ina na tinangka umanong ibenta sa halagang 25,000 pesos ang isang taong gulang na anak. According sa kanya, 7 ang naging anak niya. Itong binenta niya pang 7, tapos buntis siya ngayon ng 3 months ulit. Hindi daw siya sinusuportahan ng kanyang asawa. Nakakulong ngayon sa Camp Crame ang mga naarestong ina. Pasensya na po, pasensya na po, sorry po. Posible silang makulong habang buhay dahil sa palabag sa mga batas, kabilang ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Ngayong buwan, 3 bata na ang na-rescue ng WCPC mula sa online bentahan. 5 naman ang nasagip noong 2024, habang 8 noong nakarang taon. 8 online site rin ang kanilang naipasara at may 10 tinututukan ngayon. Hindi rin kami napapagod na suyurin sila. Krimen po yung pagbibenta at pagbibili ng sanggol. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Hindi na ire-renew ang prangkisa ng mga sirasirang pampublikong sasakyan. Batay po yan sa bagong polisiya na ginagawa ng LTFRB. Saksi si Marisol Abduraman. Araw-araw sumasakay ng pampaserong jeep ang senior citizen na si Presi Cunanan. Madalas, sira-sira o kaya lumang jeep ang kanyang nasasakyan. Isan niya pati yung handle eh. Wala kami makawakan kasi yung handle sira. Ang mga ganitong reklamo ang gustong tugunan ng LTFRB. Kaya sa ginawa nilang bagong pulisiya, hindi nila ire-renew ang prangkisa ng sira-sirang pampublikong sasakyan. Ang mga butas-butas ng kisame na gaya na lamang nito, mga sirang sandalan at mga butas ng upuan ang gustong higpitan ng LTFRB sa mga pampublikong sasakyan. Layon daw ng ahensya na pagandahin at gawing mas maayos ang transport system sa bansa. Kasi delikado, lalo na kami mga senior. Mas maganda para may pagbabago. Importante rin naman po na maayos rin yung mga namin, yung quality ng Pero kailangan po rin i-take into account na kung ma-afford po ba. Para sa kabubuti po ng mga pasahero na mananakay, ang araw-araw siyang ibabiyahe, naligtas yung pasahero na nakasakay. Actually po sa kahapon sana, gagawin namin yung kahapon, kaya lang nagkaroon naman ng emergency yung
Welcome development ito para sa isang transport group. May panawagan din sila sa mga kapwa operator. Ako minsan, pag sumakay na mga pasero, di makakalawang ang upuan, mga upuan, nakalabas na mga spring, nagkukunang problema sa pasero. At hindi yung halos na pupunasan, yung mga kinakalawang yan, ang punasan ng malinis ang ating yan, na maging kaanya-anya sa ating mga madrake sapagkat tayo po ay kumikita sa kanila, sila naman po ay nagtitiwala sa atin sa isang maayos at magandang servisyo. Hindi naman nalalayo ang itsura ng mga pampaserong bus na nakita namin kanina. Kaya pabor din ang mga sumasakay ng bus at controller ng pila sa bus sa hakbang ng LTFRB. Para maging maayos na rin yung takbo ng pulis. May mga flooring na sira. Paano nga po biglang lumusot? Hindi mahuhulog. Pero may agam-agam din ang iba naming nakausap. Marami pong mahihirapan na driver at konduktor. Ito lang po alam namin trabaho eh. Kaya lang, makaapektuhan din po talaga kaming mga commuter, lalo na kung mawawala yung mga biyahe. Pag-uusapan daw ng mga opisyal ng LTFRB at ang board ang nasabing hakbang para magkaroon ng malinaw na panuntunan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng isang babaeng natagpo ang patay sa loob ng drum sa Antipolo City. Ang drum kinailangan pang iahon mula sa bangin. Saksi si Chino Gaston. Gamit ang lubid, inahon ng mga otoridad ang isang plastic drum mula sa bangin sa Marcos Highway na sakop ng Barangay San Jose, Antipolo City. Ayon sa pulisya, ilang kabataan ang nakakita sa plastic drum dakong 1:00 ng hapon nitong Huwebes. Binuksan nila ang drum at doon natuklasan nila na hindi kalakal ang laman nito kundi mga bahagi ng katawan ng tao. Agad ipinarating ng mga kabataan sa mga otoridad ang insidente kaya naikasa ang retrieval operation. Nakita po silang drum, akala po nila yun kalakal. At nung pagbukas po nila, tumambad po sa kanila ang paa. Kaya immediately pumunta sila sa pinakamalapit na pulis. Pagkatapos nun naka-receive kami ng report nga na nagsasabing may nakita silang paa na nakalagay sa drum. Agad naglatag ng police cordon sa lugar. Sa taya ng PNP Scene of the Crime Operatives, hindi lalagpas ng 30 anyos ang edad ng biktimang nakasuot ng maong shorts at puting t-shirt. Hanggang bewang ang kanyang buhok. May nakita ring tattoo ng gagamba malapit sa tiyan at tatong ahas sa kaliwang hita na may mga letrang kung babasahin ay Noemi. Ayon sa kanyang kapatid, madaling araw ng January 20, huling nakita ang biktima sa Barangay Kupang, Antipolo City at may sumundo raw sa kanya na isang babae at lalaking nakamotor. Hindi malinaw kung ano ang kaugnayan ng biktima sa dalawa. Mula raw noon ay hindi na nila nakontak si Rana Ayesa. Stay siya po para po sa pagkawala ng kapatid ko. Last po na sinabi niya, may binanggit daw po siyang pangalan. Sabi daw po, wala na daw po siya ibang hahanapin. Kundi po yung binanggit niya lang pong pangalan. Patuloy din ang investigasyon sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Tinawag po ng prosekusyon na delaying tactic ang mga mosyong inihain ng mga abogado ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. At dahil sa mga nakabimbing mosyon, iniurong ang arraignment o yung pong pagbasa ng sakdal laban kay Revilla sa February 9. Git naman ng depensa, gagawin nila lahat ng maaring legal na hakbang para sa kanilang kliyente. Saksi, si Maki Pulido. Bantay sarado sina dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado niya nang dalhin sila sa Sandigan Bayan para harapin ang kasong malversation kaugnay sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa ilalim ng bulletproof vest, suot ng dating senador ang dilaw na t-shirt, uniform ng mga person deprived of liberty na nasa kustodiya ng DJMP. Nakaposa sina Revilla at mga kapwa-akusado na tinanggal lang pagpasok nila sa sala ng Sandigan Bayan 3rd Division. Arraignment o babasahan sana ng sakdal sina Revilla. Pero dahil may mga nakabinbing mosyon ng mga akusado, ipinagpaliban muna ito ng korte. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 na magkomento at pagkatapos noon ay reresolbahin na ng mga mahistrado ang mga mosyon. Ilan sa mga inihaing mosyon ni Revilla, motion to quash information o ibasura ang kaso dahil hindi raw nasunod ang due process.
motion for reinvestigation o ibalik sa ombudsman para muling maimbestigahan, at motion para madetene siya sa PNP Custodial Facility. Tumutol ang prosekusyon sa pagpapaliban ng arraignment. Delaying tactic lang umano ng depensa ang mga motion. Pero ayon sa abogado ni Revilla, it's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. naghain din ng motion ng akusadong si Emelita Huat na makulong siya sa Bulacan Police Provincial Office. May motion din ng abogado ni Juanito Mendoza na pag-isahin na lamang sa isang dibisyon ang mga kasong graft at malversation. Pinatawag at pinaharap muli ng mga maestrado ang mga jail warden ng Quezon City Jail Male at Female Dormitory para kumustahin ang kaligtasan ng mga akusado. Pagtitiyak naman nila maayos at maluwag sa Quezon City Jail. Hindi rin natuloy ang arraignment ni Revilla sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Naghain din kasi ang abogado ni Revilla para ibasura ang kaso at muli itong imbestigahan ng ombudsman. Kaya ni-reset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Sa mga akusado, tanging si Huat ang nagpasok ng plea na not guilty. Hindi na pumasok sa loob ng korte ang ibang taga-DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Nagtaka nga si 4th Division Chair Michael Musngi kung bakit naghain pa ng mga musyon ng depensa dahil tatagal daw ang paglilitis. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. We will take our chances there. Para malaman kung may basihan ang motion ni Revilla na malipat sa PNP Custodial Facility, nag-inspeksyon ang mga maestrado ng Sandigan Bayan sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kung saan nakakulong si Revilla at 4 na lalaking kapwa akusado. Nag-inspeksyon din sa female dormitory sa Camp Karingal, kung saan nakadetine ang mga babaeng akusado. Ayon sa BJMP, wala silang nakikitang basihan para ilipat si Revilla dahil moderno ang pasilidad. May control gate sa bawat palapag, may 24/7 CCTV camera sa buong jail facility at may parating ding body-worn camera para sa mga bantay. We have approximately 200 employees per shift or jail personnel per shift na nakatutok per cell blocks. We have additional employees or personnel na dedicated for escort duties kapag sila ay lalabas ng kulungan. We have response team, we have coordination with the Quezon City Police District sa perimeter security. Inalam din sa inspeksyon kung congested o masikip dito, tulad sa lumang Quezon City Jail. Definitely wala pong congestion dyan. Under the rated capacity pa ho. It's rated for more than 5,000. We have 3,600 sa ngayon. Tumangging magbigay ng pahayag ng mga maestrado. Mag-isa sa ngayon si Revilla sa selda habang nakahiwalay ang 4 na pawang dating taga-DPWH. Because of their statements implicating the former senator, ayaw po nilang magsasama-sama po sa selda. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Isang bangkay na lalaki ang natagpuan sa loob ng pumping station ng MMDA sa Quiapo, Maynila. At batay sa paon ng investigasyon, nadiskubre ang labi habang pinaghihiwalay ng mga tauhan ng MMDA ang mga basura sa Estero de San Miguel. Agad naman nila itong inireport sa pulisya. Ayon sa mga otoridad, naagnas na ang bangkay ng matagpuan. Nakasuot ito ng kulay brown na t-shirt, itim na shorts, mayroong itim na salamin at may tattoo sa kaliwang balikat. Sa ilalim ang bangkay sa otopsiya. Pinag-aaralan po ng isa sa mga grupong naghain na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na magsampa ng reklamo laban kay House Secretary General Cheloy Garafil. Dahil po yan sa hindi pagtanggap ng kanyang opisina sa 2 reklamong inihain doon kahapon. At ayon pa sa grupo, handang tumestigo para sa kanilang reklamo si dating Congressman Zaldi Co. Saksi, si Tina Panganiban Perez. May pasabog daw na testigo ang grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Zaldi Co is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera, maging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Hindi tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint, pati ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Nang malaman daw ito ni Co, lalo raw sumidhi ang kagustuhan nitong tumestigo.
Si Ko ang nagsabing si Pangulong Marcos umano ang nag-utos ng budget insertions na nagkakahalaga ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Pero tumanggi ang grupong idetalye kung paano sila nagkaroon ng komunikasyon kay Ko. Nung malaman ni Saldi Ko na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nasa Senate, ay gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Masusi na rin daw nilang pinag-aaralan ang pagsasampa ng reklamo laban kay Garafil. At nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General, that we will file against a case against the office. May constitutional violation si Secretary General Garafil. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garafil, and we will file charges against her. Sa ngayon, iisang impeachment complaint pa lang laban sa Pangulo ang opisyal na natanggap ng Office of the Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Ito ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. The De Jesus impeachment complaint is a scam. It does not only involve the Secretary General's office, it involves the leadership of the House and the President himself. Sinisikap namin makuna ng pahayag ang House Secretary General at si House Speaker Faustino D. III. Nasabi naman ni De Jesus noon na hindi niya inihain ang reklamo para protektahan ang Pangulo at meron daw siyang mga ebidensya. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangang patunayan ni Defensor ang kanyang alegasyon laban kay De Jesus na umaming minsan ng nag-abogado para sa PDP laban Duterte faction. Tinawag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na constitutional sabotage ang paggamit anya ng mga teknikalidad sa impeachment process. Kinagamit daw ang isang mahinang reklamo para mapigilan ang paghahain ng iba pang reklamong malakas at mas pinaghandaan. Naniniwala naman ng isang taga-House Committee on Justice na dapat ay tanggapin ng Kamara ang lahat ng ihahaing impeachment complaint. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng taong bayan na sa filing pa lang pinoprotektahan na yung presidente. Ngayong hawak na ng Office of the Speaker ang unang impeachment complaint, pagbalik ng sesyon sa Lunes, merong 10 session days ang Speaker para maisama ito sa order of business. Pagkatapos, may 3 session days para ma-refer ang reklamo sa House Committee on Justice. Nakahanda naman daw ang House Committee on Justice kahit pa magkasabay nilang hawakan ng impeachment proceedings laban sa Pangulo at kung sakasakali, laban kay Vice President Sara Duterte. I have a lot of faith and confidence to the 38 members of the Justice Committee. For as long as we will be adopting the necessary strategies, I believe that we can confidently discharge our function in addressing 2 impeachment complaints, no? One against the President, although I do not want to speculate, but you mentioned it, one against the Vice President. Kaya naman, magagaling yung mga members ng Justice Committee. Bilang chairperson naman ng House Committee on Rules, si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang kukumpas ng pag-usad ng reklamo sa Committee on Justice. Sabi ni Congressman Marcos, hindi niya haharangin ang impeachment complaint laban sa kanyang ama. Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na baka haharangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. And Malacanang has stated that he's confident na wala naman siyang ginawang mali. I share the same sentiment, so I will not be stopping or blocking any impeachment. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pati po kotse, nagyelo na dahil sa tindi ng lamig sa Atok Benguet. At maging sa iba pang panig ng bansa, lalong bumaba ang temperatura. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV.
Oh, kape tayo sa top of the ice. Mapapakaping mainit talaga ang ilan dahil sa nagyeyelong lamig sa Barangay Paway sa Atok, Benguet kaninang umaga. Pati ibabaw ng kotse na balot ng frost o andak na ilang beses na ring nakita sa mga tanim na gulay. Halos maging frozen na ang mga cabbage at lettuce. Pati mga bulaklak may namumuong yelo maging sa mismong lupa. See? Sprinkler to save the crops. Binabasa ng tubig ng mga magsasaka ang mga tanim para hindi masira. Base sa tala ng Atok Benguet Automated Weather Station, pinakamalamig doon kaninang alas 6 ng umaga kung kailan 5.07 degrees Celsius ang temperatura. Crunchy na yung lettuce. Nangangamba rin ang mga taga-Kabayan sa magiging epekto ng andap sa pananim. Ang Baguio City nga, nagtala ng panibagong record na 10.6 degrees Celsius na temperatura ngayong araw. Yan na ang pinakamalamig na temperatura sa lungsod ngayong amihan season. 13 degrees Celsius naman sa La Trinidad. Hindi man kasing babanyan ang temperatura sa iba pang panig ng bansa, malamig pa rin, kaya marami ang naglalakad na naka-jacket gaya sa Dagupan City. Malamig talaga, sinisipong ka. Mula kahapon ay lalo pang sumadsad ang temperatura sa Tanay Rizal. Sa Science Garden, Quezon City, pinakamalamig kaninang alas 5 ng umaga kung kailan 19.45 degrees Celsius ang naitala ng Automated Weather Station. Inaasahan pang lalamig sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pagbugso ng hanging amihan. Kaya may paalala ang lokal na pamahalaan ng Atok sa mga turistang bibisita sa kanilang lugar. Pag alam po nila na may health conditions po sila na mas magandang ikonsulta muna sa kanilang mga physicians kung ano po mas kinakailangan lang gawin bago sila bumiyahe dito. Kahit sabihin namin malamig, pero pagdating nila dito, iba pa rin yung reception ng mga katawan nila sa weather po namin dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginiit ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi siya masisindak sa mga hakbang ng China. Sinabi po yan ni Tariela kasunod ng diplomatic protest ng China dahil sa mga malisyoso umunong pag-atake ni Tariela sa kanilang leader. Ipinatawag pa ng gobyerno ng China ang ambassador ng Pilipinas sa Beijing dahil dito. Saksi, si JP Soriano. Sa speaking engagement na ito ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, makikita sa kanyang presentation ang mga caricature na ito ni Chinese President Xi Jinping. Ang naturang slide, may titulo na Why China Remains to be a Bully. Agad itong sinagot ng Chinese Embassy at sinabing sumusobra na raw si Tariela na naglulunsad umano ng malisyosong pag-atake sa leader ng China. Kasunod nito, naghain ng diplomatic protest ang China noong nakaraang linggo. Sinundan ito ngayon ng pagpapatawag ng gobyerno ng China sa Beijing kay Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz at nagparating ng protesta. Pinadalhan namin ng mensahe si Ambassador Flor Cruz pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Sa diplomatic community, may seryosong implikasyon ang ganitong pagpapatawag. Pero wala pang komento ang Department of Foreign Affairs o DFA na nakakasakop sa ating embahada sa Beijing. Giit naman ni Tariela sa GMA News Online, hindi provocation o pang-uudyo ang anyay transparency efforts para ilahat kung sino ang anyay bully at ang tunay na biktima. Hindi anya sila masisindak ng banta na patunay lang anya na epektibo ang transparency at mas takot ang China kapag alam ng mundo ang nangyayari kaysa sa international law. Sa social media na inaalmahan ni Tariela ang pagpapakalat ng China ng maling impormasyon at pag-iiba ng China sa mga nangyayari para palabasing Pilipinas pa ang may kasalanan. Pero ang pag-alma niya, hindi nagustuhan ng China kaya naghain sila ng diplomatic protest kamakailan. May tila bantari ng China sa ilang individual sa Pilipinas na pumigil na sa umano'y pang-uudyok at panglilito saan nila'y tama at mali kung ayaw silang pagbayari sa kanilang ginawa. Hindi lang sa Beijing kundi maging dito sa Pilipinas ay itinutulak ng Chinese Embassy ang naratibong may mga pag-atake at fake news na paninira umano sa kanila. Sabay sabing hindi sila magiging pasensyoso o mananahimik.
Umalma na dyan si Senador Risa Ontiveros, sabay sabing malinaw na ang pahayag ni Tariela at iba pang opisyal ng gobyerno ay paninindigan para sa national interest ng Pilipinas at para protektahan ang karapatan ng bansa. The Chinese embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Ang pag-atake sa kanila ng Chinese embassy ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sumulat na si Ontiveros sa DFA para hilingin na aksyonan ang mga ginagawang ito ng China. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sagot sa kanya ng Chinese embassy, ang embahada ay nagsisilbing tulay para sa pagsusulong ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Tumanggi nang magkomento ang DFA sa mga pahayag ni Tariela at Ontiveros, pero nauna nang sinabi ng DFA na buo ang suporta nila sa mga elected officials at government institutions na ginagawa ang kanilang tungkulin para depensahan ang karapatan ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Isang buong purok ang nasunog sa Iligan City sa Lanao del Norte. Mahigit 100 pamilya ang nawalan ng tirahan kaya nagdeklara na rin ng state of calamity ang barangay. Ay sa BFP, umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na nagsimula sa isang bahay roon. Inaalam pa ang sanhi ng apoy lalo't ayon sa anak ng may-ari ay wala sila roon na magkasunog. Hinatiran na ng tulong ang ilan sa mga nasunugan na sumisilang po ngayon sa barangay gym. Binigyan din ng paon ng lunas ang mga nasugatan. Patuloy po ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga Pilipinong sakay ng isang lumubog na barko. Ayon sa PCG, 2 barko at 2 aircraft ang ipinadala para hanapin ang mga Pilipinong crew ng Singaporean flag cargo vessel na MV Devon Bay. At sa inisyal na ulat, umalis kahapon ang barko mula Gutalak, Zamboanga del Norte patungong Yangjiang, China. Uli itong natunton 141 nautical miles sa kanluran ng Sabangan Point sa Agno Bay, Pangasinan, bandang alas 8:30 kagabi. Ayon naman sa Chinese military, 17 crew member ang nasagip, pero 2 sa kanila ang nasawi kalaunan. Kinumpirma ng PCG na 17 crew member nga ang nasagip ng China Coast Guard at 4 pa ang nawawala. Pero wala pang beripikadong detalyeng inilalabas ng PCG kaugnay sa umano'y mga nasawi. Napasabak po sa matinding digmaan ang BTS Army sa iba't ibang panig ng mundo. Para po yan sa agawan ng slots para sa paparating na World Tour ng Global Superstars. At ang Pilipina na si Joanna, isa sa mga fans na lumipad patungong South Korea para lang makapag-book ng ticket. At nag-computer shop pa siya doon para sa mas mabilis na internet. Umabot ang queuing sa mahigit 176,000 pero worth it naman daw dahil matagal nilang hinintay ito. Pagbabalik world tour ito ng BTS bilang grupo matapos silang matupad ang kanilang duty sa military. At kasama sa kanilang dadayuhin, ang Pilipinas. Binibirong parang ihahain sa hapag ang isang pusa dahil sa kanyang tinatambayan. At ang 2 naman pang pusang Pinoy tila nagkarera para saan? Ating saksihan! C1! C2! Come! Takbo! G na G sa pagtakbo na para bang may sasalubungin sa airport ang 2 pusang ito sa isang eskwelahan. Pero hindi OFW ang kanilang sinalubong, kundi isang cat lover na nagbibigay ng cat food. Kwento ng news scooper na si Olive Amega, nakikisilong lang sa school ang mga puspin na tinatawag niyang C1 at C2. Araw-araw niyang pinakakain ang mga puspin kahit pa weekend at holidays. Kaya naman tuwing tatawagin niya, mabilis na sumusunod at nagkakarera pa ang 2. Relax and chill naman ang puspin na si Ginger Boy.
Pero imbis sa kama, sa mangkok at rice cooker ang trip niya. Biro tuloy ng netizens kung makahiga ang pusa, para ba siyang ang ihahain mamaya? Tanong pa ng iba, may nagsabi na ka-lowered ka daw. kwento ng kanyang fur mom, mula kuting ay maikli na talaga ang mga paa ni Ginger Boy. Gayunman, pogi pa rin. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.